solution analysis. Ayan guys, mag-target. Ano tayo guys? Yung pagkawala guys, siya yung nagkagawa. Parang overdose. Parang nagwawala. Hindi ko alam kung sabahin mo ako, punta ko malis. Dekada 90 nang itinayo ang resort na ito, pero ilang taon lang ang nakalipas ay bigla itong inabanta na dahil sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ayon sa nagbabantay dito, may isang guest na pumanaw sa isang kwarto na naging dahilan daw ng pagmumulto. Kaya pinuntahan ko para malaman kung totoo. Madilim na nang bumiyaya ko papunta sa lokasyon. Iikutin ko itong mag-isa dahil kailangan ni Dayan magpahinga. At pagdating sa lokasyon, ito ang bumungad sa akin. Isang sira-sirang resort na unti-unti nang nilalamon ng panahon. So, dito ngayon tayo sa loob guys. Yung disenyo niya, para siyang clouds yung kisame. Tapos meron pa dito mga lagayan ng ilaw. Kaso tanggal na yung iba. Basag na ang mga kristal at nagsitanggalan na ang mga insulator nila. Insulator siguro yung mga to para sa kisame. Dumiretso pa ako para tingnan anong meron sa loob at dito ko nakita ang restaurant nila. Siguro yung restaurant, pagpasok mo dito sa loob, restaurant agad. Para itong dinaanan ng dilubyo at nagkalat na rin ang mga gamit dito. Tapos ito na to, di ko alam para saan to eh. Tapos yung kisame niya guys, marap na rin. So half na lang yung natirang bubong. Kasi ito, wala na. Tapos ito na lang yung natira. Nakalaylay na din ang mga kable ng kuryente, kaya medyo delikado pag naglibot dito. Tapos yung tiles niya, puro na basag. Konti na lang natirang intact. Pero ito talaga, kahit sira na siya, bakas pa rin yung kagandahan niya. Half na lang to eh. So dito na part wala na. Ito na lang yung meron mga naiwan. So siguro, kinalakal na rin. Kaya wala nang natira. Sa tabi nito matatagpuan ang kanilang bar area, nababalot na ng alikabok at naiwan pa ang mga bote ng inumin nila. Marmol yung ano nila. Siguro pang ano talaga to. Pang sosyalan din na resort dati. Dito yung mga tao nag-order. Dito siguro nila tinitimpla yung mga in-order ng mga customers. Kasi yung harap nito, ito na yung restaurant. Iba't ibang gamit ang nagkalat dito sa labag. May mga cover ng switch, mga karton ng inumin at meron pang parang oxygen. Lang pala isa guys. Para siyang oxygen. So meron dito. Tapos meron pa dun. Sira-sira na talaga dito. Masak na talaga. Kailangan na rin natin lumabas kasi baka mabagsakan tayo nito. So lipat tayo dito. Kasi dito ata yung mga rooms nila. Kaya lumabas na ako agad para tingnan naman ang mga kwarto nila. Dito na ngayon tayo sa back part nitong resort. Dito matatagpuan yung mga rooms. Kupas na ang mga pintura nito, sira na ang mga pintuan at dahan-dahan na itong nilalamon ng kalikasan. Ito, meron pang mga kristal dito. Tapos ang dami ng kalat. Meron pang mga styro. Yung check natin tong isa. Kasi ito meron pang kristal. Baka meron pang laman sa loob. Dahan-dahan ko tong nilapitan para tingnan kung meron pa itong laman. Sira-sira na rin siya. Kasi mahirap pumasok dito kasi madamo na. Hindi natin kayang pasukin yung ibang kwarto. At nang pumasok ako dito, ito ang mga nakita ko. Nagbagsakan na ang mga kahoy at nagkalat na sa lapag ang ibang parte.
wala na rin. Sira-sira na rin dito, guys. Yun, yung kisame niya, wasak na rin. Ito, kaya to. Cover? Yun, okay pa. Ito yung sliding ata nila. Pero wala na, stuck na siya. Hindi na nagagalaw. Sa likod na bahagi natagpuan ko ang CR nila. Kiba na rin ang lababo at kubeta. At pagsilip ko sa pintuan na katabi nito, bigla ko tong nakita. Gubat na dito sa likod, guys. Tas puno ng styrofoam. Yan, dami. Hanggang sa dulo, guys. Hindi ako sigurado kung para saan to, kaya bumalik na ako sa labas para tingnan ng iba pang kwarto. Oo, ito siya. Ganun din. Yan, tanggal na yung insulator niyo. Wala. Butas na. Dito medyo okay pa ang ibang parte at halos wala pang sira ang mga kisame. Pero dito sa loob, intact pa. Unlike dun sa restaurant, medyo intact pa yung plywood. Dun wasak na talaga, bagsak na. Dito banda intact pa ang mga kisame at lagayan ng bumbilya. Pero ang pintuan nito, naaagnas na. Pintuan na to, ito yung dito sa banyo. Tapos dito siguro yung TV nila kasi nandito pa yung cord. Ito, dito siguro nakalagay yung TV. Tapos ito yung siguro yung good for two, yung deluxe nila kasi merong dalawang bakas ng headboard. Pero wala na yung higaan dito. Chinek ko rin ang CR dito kung okay pa. Pero gaya sa kabila, unti-unti na rin itong nasisira. Tapos yung tiles medyo okay po. Sayang tong resort na to, inayaan na lang dito. Sobrang lawak ng CR. Kasya pa nga dito isang kwarto eh. Kasi yun lang, yung kisame niya at saka yung bubong, wala na. Marap na siya guys, nakita na yung mga puno doon. Kaya tinanong ko agad kung siya ang kumalabit sa akin dito. Gusto ko lang kumpirmahin, ikaw ba yung kumalabit sa akin sa kwartong to kanina? Kinilabutan ako sa sumunod na sagot nito dahil parang hindi ito natuwa sa pagpunta ko dito. Okay lang ba sa'yo na nandito ako? Kung oo, patunugin mo isang beses. Kung hindi, dalawa. Nagambala ba kita dito? Gusto ko lang humingi ng pasensya kung nagambala kita dito. Gusto mo po bang umalis na ako? Halos nauutal na ako sa kaba at nang tinanong ko kung gusto niya akong umalis na, ito ang nangyari. Di siya sumasag. Fuck. Kahit. Biglang may tumunog sa likod na bahagi ng kwarto at hindi niya na pinapatigil ang death bell. Gusto ko lang pong ulitin. Ayaw niyo po ba ako dito? Shh! Kaya tinigil ko muna mag-imbestiga dahil medyo delikado. Lalo't ako lang mag-isa at sigurado may malalim na rason bakit gano'n ang mga sagot sa akin doon. Kaya humingi ako ng tulong sa isang batikan sa pag-iimbestiga ng mga hindi natin nakikita at yun ay walang iba kundi si Ed Kaluwag. Nandito na ngayon tayo ulit sa resort. So ngayon bumalik tayo dito. Imbestigahan natin kasama si Sir Ed para ma-confirm natin kung ano yung nangyari sa exploration ko before tsaka sa investigation ko dito. Kaya tara, samahan nyo kami. Dito sinagawa na ni Sir Ed ang unang proseso ng kanyang investigasyon. Ikaw naman. Gamitin mo ang bilang siya. Turo mo. Nilalang. Kasi wala pong hari kayo. Sopo. Pumasok pa kami dahil dito ang tinuturo ng kandila at maya-maya lang merong na-sense si Sir Ed. Dito, sir, no? Oh my gosh. Agad ko tong kinumpirma sa dowsing rod. Try natin dito, sir, kung magano siya, sir. Oo nga, no? At nagulat ako dahil tugma ang tinuturo nito sa sinasabi ni Sir Ed. Tugma yung tinuturo ni Sir Ed sa dowsing rod. Kaya sinundan lang namin kung saan ito patungo. Ang liwanag.
Para siyang ano sir, aligaga, parang gano'n. Stern. Paikot-ikot daw ito, kaya hindi malabo na ito ang dumaan sa harap ko. Sinubukan din namin mag-dowsing rod ng sabay, pero iisa pa rin ang tinuturo nito. Oh my God. Sir. Ito ka lang. Dito meron napansing kakaiba si Sir Ed. Pagtawid natin na. So pagtawid natin na sir, for sure, ay iba yung makarami. Opo. Sabihan mo agad ako, pero mararamdaman mo. Sige sir. Pagtawid natin dito parang plastic. At pagtawid namin dito, biglang nag-iba ang aking pakiramdam. Yan. Oh. Oo nga, no. Mabigat. Bigat sir. Yan o. Patayo sir. Ito na, malapit na tayo sir. At habang papalapit sa likod, bigla kaming may narinig dito. Kinakalat ito. Hindi ko ma-explain ang kilabot ko at mas lalo pa itong nadagdagan nang tinawag na namin to. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Kung oo, paikutin mo to. Kung willing ka na makipag-usap, tulungan kita, pwede mo bang paikutin itong mousing ko? Sinubukan namin makipag-communicate gamit ang dowsing rod at maya-maya lang. Salamat. Ano ang dahilan at narito ka? Ay alaala ka ba sa lugar na to? Bakit hindi ka pa umaalis dito? Ay alaala ka ba sa lugar na to? Yes, unti-unti kaming nalilinawan sa mga sagot nito kaya kinumpirma namin agad kung totoo ang sinasabi ng caretaker dito. Dito ka ba pinawian ng buhay? Dito ka ba namatay? Saan? Saang lugar? Pwede mo bang ituro? Saang lugar? Saang lugar? Dito ba mismo sa lugar na to? Kumpirmado na tama ang sinasabi ng taga dito at tinuro kami pabalik sa mga kwarto. Dito. Sa gawin to. Willing ka ba na iwanan na ang lugar na to? Ayaw. Ayaw umalis. Dito ninirahan sir. Sobrang daming nangyari dito. Siya ba? Si Dayan ba? Kasama namin to, hindi ito yung hinahanap ko. Hindi siya. At mapapanood nyo ang kabuang investigation sa channel ni Sir Ed. Kaya after namin dito, dumiretso na kami agad sa sinasabing kwarto kung saan may pumana doon na guest dito. Dito. Ito nga yung room. At kung mapapansin nyo, ito din ang kwarto na tinuturo ng dowsing rod bago kami pumasok dito. Kasi kanina dito ko siya unang nakita. Sa part na to. Tapos umalis siya. Napansin ko, kung naglalakad tayo kung saan siya nakasahit, doon siya tumutawid. Oo. Kaya pinasok namin to para imbestigahan kung ano ang nangyari dito. Pero dito pa lang sa terasa, may naramdaman na agad si Sir Ed ng kakaiba. Gumawa na agad ng ritual si Sir Ed at in-explain sa amin kung ano ang mga nakita niya. Umiga lang siya sa bed. Tapos nag-blanco eh. Uminom siya, paano uminom siya, tapos possible, either ininom niya is overdose, gamot, o kaya lason. Wala akong idea eh. Ayaw niya sumagot kasi. So, sa case na ganito, kahit gusto natin siyang tulungan, hindi natin magawa kasi walang willingness sa partner. Kanina pa, tanong ko na kung gusto niya umalis. Willing ka ba na iwanan na ang lugar na to? Ayaw. Hindi niya ginalaw yung boxing. Oo. So,
So, ibig sabihin, gusto niya magstay dito. So, itong lugar na to, kung saan siya nawala, pananatili na nandito siya hanggat hindi siya tumatawid. Kasi kung magbe-base tayo doon sa nakita natin, sobrang malungkot siya. Na parang ang lalim ng iniisip niya. Para siyang may problema, para siyang may gustong gawin, pero undecided. Yung kung paano siya nawala, yun yung dapat malaman natin. Kaya kinuha ko na agad ang gamit at naganda na sa pag-iimbestiga. Pero kakalapag pa lang namin, ito agad ang nangyari. Diyan nata sa'yo, sir. Nasa sa inyo kayo, doctor. Diyan siya. Ayaw nito tumigil sa kakatunog na para bang pinapaalis na kami. Ayaw, sir. First time mangyari na hindi tumitigil sa kakatunog ang tatsulok na to. Kaya hinamon ito ni Sir Ed at ito ang mga sumunod na nangyari. Paano ko sabihin ko? So, talagang inaalis mo na dito. Paano ko sabihin ko hindi ako aalis? Bigla nitong pinatunog ang dead bell at halatang ayaw kami na nandito. Huwag mo akong bigyan ng babala. Huwag mo akong bigyan ng babala. Huwag mo akong takutin. Narito ako para tulungan ka, pero huwag mo akong bigyan ng babala. Wala akong kinalaman sa tao na to. Hindi mo siya kilala. Hindi siya yung nahanap mo. Si Dayan ang tinuturo ni Sir Ed dahil ang findings sa visuals kanina, kamukha ni Dayan ang inihintay niya. Yung tawag ko sa iyo, hindi siya yung tao yung hinihintay mo. Hindi siya yung hinahanap mo. Hindi siya yung hinahanap mo. At kaya daw ito nagmumulto dahil bago ito pumanaw, meron itong hinihintay na tao. Hindi ako aalis dito. Hindi ako aalis dito. Hanggang susundan ko yung tao na to. Hindi ako aalis dito. Maliwanag? Maliwanag. Ngayon, sabihin mo sa akin, bakit mo siya sinusundan? Kaaway ba siya ng taong hinihintay mo? Sagot. Sumagot ka. Kaaway ba siya ng taong hinihintay mo? Sumagot ako. Yes. Tinanong mo sa akin, ano? Bakit ako hinihintay ng tao na yun? Dito kinumpirma ni Sir Ed ang pangalan na nakita nila ni Dayan sa investigation kanina para makasigurado kung siya ba ang kausap namin dito. Ikaw si Manay. Ikaw ba si Manay? Sagot. Sagutin mo ako. Huwag ka umalis. Kasi madilim. 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 Nakikipusap ako sa iyo. Matagal ng panahon. Pag-iisang ka na sa iyo. Hindi ka na Ayaw nito tanggapin ng kanyang kapalaran kaya sinubukan ni Sir Ed pakiusapan. Ulit tanong, aalis ka kami. Yes. Ulit tanong, mananatili ka ba dito sa lugar na to? Sagot. Pag sagot mo, aalis ka kami. Yes, sir. So, dahil yan ang issue mo, hindi kita pwede makaalas sa issue. Oh my God. Maraming salamat sa pagpakulitan mo sa akin. Makausap ka. Maraming Yes. salamat. Pero hanggang hindi na natapos ang business mo dito, ikaw manatili kung hindi gusto mo. Kaya na, Oh, yes. hindi na kita tutulungan kung ayaw mo. Salamat na binigay ka naman. Salamat.
Dito kami kinilabutan dahil habang dinadasalan ito ni Sir Ed, hindi na ulit ito muling tumunog. Pag-delay para sa iyo. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat. So, dito ito, iniwanan ka na. Alis na kami. Hinihingi ko sa iyo. Wala, hindi isa. Sa mga kasama ko. Sa lugar na ito, susundan, o gagawin mo. Ay, iwan ka kung saan ka. Mag-stay sa ito. Maraming salamat. Kaya hindi mo, nagkakaroon na tayo. Wala kang nagalawin. Wala kang kakalaman. Bilas na na ang pasalamat. Salamat sa iyo na. At dito sinarado na ni Sir Ed ang investigation. Ano man ang sikretong bumabalot sa resort na to ay mananatili pa ring misteryo. This year I'm trying to reach 1 million subscribers and sana napasubscribe kita. Subscribe guys.